Arlene, bakit kailangang aprubahan ng Senado itong nakaambang kasunduan ng Pilipinas at Japan? Aga, ayon kay Senate Majority Leader Joel Villanueva, ito'y dahil itinuturing na isang treaty ang Reciprocal Access Agreement o yung RAA. Nakasaad aga sa Section 21 ng Article 7 o Executive Department ng Saligang Batas na walang treaty o tratado o international agreement ang magiging balido at epektibo hanggat hindi sinasang-ayunan ng di bababa sa 2/3 ng mga miyembro ng Senado. Ayon sa mambabatas, mismong si Japanese Prime Minister Fumio Kishida ang humiling na maaprubahan ng kasunduan nang bumisita ito sa Pilipinas. Target nilang maaprubahan ang RAA bago ang ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa oras na maaprubahan na ito ng Pangulo at ipadala sa Senado. Pero paglilinaw ni Senator Villanueva, iyan ay kung wala nang makikitang questionable ang Senado sa penal na bersyon ng kasunduan. Hopefully before SONA we'll be able to ratify. If there are no, kasi mahirap din i-commit na mara-ratify kaagad. No? We haven't seen the exact document that will be ratified by the Senate. Pero in principle, we already agree to it. In principle, we have talked about it with some senators. If not all of the senators, we're aware that we are going to tackle it soon. Aga sa ngayon, naka-session break pa ang Senado at magbabalik sa April 29. Sinabi kamakailan ni Pangulong Marcos Jr. na isinasapinal na lamang ang RAA at malapit na nilang maaprubahan. At siya mo ng update, balik sa'yo Aga. Maraming salamat, Arlene Delgado.